like blue side is something that the Auroras are very comfortable in picking, and maybe that is what they need to equalize the series 1-1. Pero hindi rin naman magpapakabog ang Falcons AP Brent. They would like to continue to build on the momentum that they've already had. Kaya nga puksaan malala talaga ang magaganap ngayon kasi Louie, Khalid, and Fanny will be banned out by Aurora MLBB. Pero binan yung Suyo! I like this. Coming in from Coach Trevor, alam niya na most likely kukuha ng Suyu ang Aurora in their first pick. Pero hindi na malayong makakita tayo ng Matilda dito dahil ginawa na ito the past few days. Sa kapag first pick, napaka-safe pa rin kunin ng Matilda. But then again, even if comfort pick ito ni The Hitman, nag-Matilda na kasi last game. Pero medyo hindi naging, sabihin na nating optimal ang resulta para sa Aurora. Oh, pwede din sila magatot, pero Matilda muna ang kanilang pipiliin. Gatot, Edith, ano pa ba mga open? Gatot, Edith, Fovius, open din. Pwede din sila mag-Moskov, pero I think too early now for Falcons AP Baren. Kasi naging maganda, by the way, yung performance si Super Marco kahapon nung nag-Moskov siya. Yun yung nag-isang panalo nila against Fnatic Onyx Philippines. So definitely, ang daming pwedeng options dito for Falcons AP Baren sa puntong ito. Pag hindi pa kinuha yung Fovius dito, I do feel like it's gonna be a really good pick here for Edward, considering that the Matilda Fovius is still one of the more powerful frontliners out there. Dahil binibigyan mo ng abilidad ang Fovius na makalipad palayo right after the, ano nga yung pangalan niya? Infernal Pursuit, ang kanyang bagong ultimate. Kaya naman in this round, mukhang, ayan na yung sinasabi mong gatot. Kukuha kaya ng Paramis dito ang side ng Aurora. Alam mo, kahapon, parang for the longest time, 0% yung win rate ni Few for Aurora. But now, kailangan nating makita kung paano i-adjust to ng Falcons AP Brent considering na medyo high stakes ang larong ito kung sino nga ang mananalo dito sa ating laban. Ay siya na yung mag-represent ng Philippines sa Malaysia for the M6 World Championships. But now, talking about Aurora MLBB, pwede pa silang kumuha ng mga junglers as of now. Ling, Julian, Nolan. Parang yun yung mga possible options para sa kanila ngayon. At di na nga malayo no, na makakita tayo ng mga assassin na yun, considering that the Suyu is banned. So magkakaroon lang tayo ng regular na palitan ng mga assassin. O kaya pwede na rin silang kumuha ng alpha ulit para, ayan na nga, magkaroon sila ng regular na combo katulad ng laban ng Matilda Alpha. Blitz draft Hayabusa picked up dito by Kyle TZ. So now, mukhang ibaba na nila yung mga heroes ni Yue. I think they can ban out the Faramis Valentina or Vexana even. Pero Fovius muna ang kanilang magiging choice. But then for Aurora, pwede na nilang ipitin si Super Marco or pwede silang mag-ban out ng Cho para lang ma-sure yung pagkaka-flex pick dito na Gatot Kacha. That's true. At napakalakas din kasi ng Cho ngayon. Kung titignan natin ang regular season and playoffs, I think Brusco is the best Cho user right now in the entirety of the playoffs. Pero hindi naman kasi malayo yung skill gap, no? Kumbaga malakas din mag-show yung mga roamer natin dito. So might as well, if ever, tanggalin na lamang. At ito na nga ang mga final bans para sa ating last banning phase. Naghahanap pa rin ng mid laner and possible XP laner ang Aurora. Kaya naman pinupuruhan nila ngayon ang hero pool ni Edward. Pero ito na nga, titignan natin ang pagkakabanaut ng Lunox dito ng Aurora MLBB para lang din maiwasan na mag-Lunox dito si Super Marco. One thing that I've noticed dun sa first phase ng draft is how quick Falcons AP Brent picked up that Hayabusa na hawak ngayon nitong si Carl TZ. All throughout the season, 100% ang win rate ng Falcons AP Brent whenever they tend to use this hero. 7.29 in terms of KDA, tapos nakalock na to almost 2 Lords per game ang nakikita natin whenever Kyle is using the Hayabusa. So I feel like Aurora needs to be ready for this as of the moment. Maybe pick up an XP laner that's gonna be really good in trying to close out and chase down that Hayabusa. Ayun, Faramis ban nga yung ginawa dito ng FCAP. If ever kukuha sila ng XP lane dito, no, they have to be prepared na baka ma-counterpick ito ng agad-agaran. Open pa rin naman ang Edith kung sakaling gusto nilang kunin ito between the Gatot Kacha na pwedeng flex pick din naman. Pero ayan na, pinag-usapan natin yung Cho, lumabas na nga yung Cho. Mid lane at XP ang natitira dito para sa Aurora. The Vexana is still open to take kung sakaling yun yung gusto niya kunin. But the Valentina is still open para sa comfort pick ni Yue. Pwede din naman yung Noveria if gusto nilang piliin. But then for Edward, medyo nalimitahan siya dito into an Arlot or a Tirizla or even a Barats if they want to explore that route as well. Kasi maganda din yung Flying Dinosaur combination. So definitely, naging maganda yung pagkakapili dito ni Rene J ng Matilda because this
opens up a lot for Aurora MLBB considering na kailangan lang nila mapigilan yung Cho. Again, ito yung crucial na space-making capability ng Cho na kailangan mag-watch out for ng Auroras. I think Valentina Barats or Valentina Teresla definitely sounds good here. Pero mukhang Edith pa rin talaga. At ayan na, ito na ang playoff switch up. Hindi pwedeng manatili sa mga sabihin na nating predictable na Oh, pick. wow. Naglagay na muli ng Zask. Yes, pinakina ang Nightmaric Spawn. Pero napakaganda pa rin ito against sa Hayabusa na masasayang yung ultimate with that Dominator's Descent. Yeah, definitely magiging maganda yon kasi in a way, nalilimitahan mo yung possibility na umikot si Kyle TZ towards the towards the mid lane rather. So now for Falcons, AP Brent, open yung Moscow, diba? Nathan, ang kanilang magiging choice right now. And mukhang ang goal lang talaga nila dito ay umasa kay Kyle TZ in terms of the physical damage because this Nathan for sure will amp up their magical damage. I would say this is a very even draft. I think this is a very, very close draft na talagang nagkakaunteran at napakaganda na rin ng latag ng dalawang to. In terms of pickoffs, I would say na mas maganda ang pickoffs ng Falcons AP Bren, pati na rin ang late game scaling via the Nathan. But in terms of overall survivability in a team fight, yung mga matagal na laban, that is Aurora's strength in this game. An unusual friend ang panghahawakan ng Falcons AP Bren with Cho being picked only just 2 times this entire season for the Bees. Meanwhile, Aurora is gonna have an intergalactic pick with that Zask added into the formation. Casters, pasok. Paanong intergalactic performance din kaya ang makikita natin for game number 2 dahil may to mga Mobile nagbabalik Legends. at may mga hahawakang sari-sariling sabihin na natin comfort picks ang ating mga players papasok dito sa labang ito. 1-0 current standing at lamang ang Falcons AP Brent. Oh, at saka yung sinabi mo dito nga, pag mga comfort talaga, ibig sabihin parang kahit nakapikit ka, medyo gamay mo na yung hero. And even for the Zask, ay na-miss natin si Zask kasi may panahon na talagang naban na lang talaga siya at hindi na natin nakita ba siya. He is back dito sa Land of Dawn. So, ang pinaka-aasahan ko dito is kung paano yung magiging sagutan Yes, ni oo. Renegade tsaka ni Ogwende. Actually, as a whole, parang tinitignan ko kung sino yung mas makakapag-pull off nung mga successful na mga engages up until the end. Kasi ang daming ways dito nung magkabilang teams na parang i-disrupt yung gustong maging flow ng team fights ng kabilang kupunan if ever man na mag-engage sila. Nandiyan yung parehong pinakaayaw mong igak na mid laners, nabanggit nga ng ating Infinix Game Tambayan. So when it all boils down doon sa mga team fights na po posibleng mangyari later on, sobrang naiintriga na ako sa magiging sagutan gaya ng sinabi mo. Oh, tsaka ano pala, yung Nightmaric Spawn din dito ni Yue, ginagamit pang face check. So, kaya Oo. din hindi masyado nag-a-advance si Ogwen at nagiging maingat lang din dito sa ating game. So, slower start Yes. or slower pacing para dito sa ating dalawang kupunan. And parang nagtitake time lang din kasi parang yung Hayabusa, di ba? Parang expected mo, farm lang yan ang farm. Pero sa top lane, parang mabibigyan agad. Dito si Flap Easy, ginamit pa kanya revitalize. Dadating na rin dito si Kyla DJ. First blood para sa FCAP. Grabe yung kunat doon na meron si Flap. Pero teka lang, makakahanap ba rito ng kapalit ang Aurora MLBB? Dahil magre-retreat naman na sina Ogwen and Flap. At grabe yung pagpwesto at yung abang ni Kapitan at ni Kyle TZ. Pero naiwasan doon ni Dahitman ang Frigid Glacier. So para nakikita natin yun, lahat ng mga pwedeng i-zone out ng FCAP ay ginagamit na agad nila prior turtle objective para hindi na agad makalapit. Pero iba muna ang kanilang gagawin. Parang in-expect natin, ide-diretso na sa may turtle, no? Probably because Yes. ay buhay na rin si Demon Knight. So pwesto muna ulit at yung mga players and also na-delay pala kasi si Flap TZ. So magle-level 4 pa lang dito yung EX play. Oo, malapit na naman na. At mukhang magkakaroon na nga tayo ng pagkakakitaan dito sa turtle natin. Pero dito na natin nararamdaman yung ganda ng pag-control ng spacyo na pwedeng mangyari kung magmula sa Aurora. Pero Shoot! lang, Shoot na shoot yung Avatar of the Guardian. Kaya naman patay dito si Demon Knight. So habulin pa mga ibang players dito si Edward. Ay ginamit ang kanyang Earth Shatter pero may tong skill para dito Flap TZ. Dumating dito si Ogwen. Gawin ang Jig Kunto pero si Few ang makakasecure ng kill. At kahit paman kontrolado na ng Aurora MLBB kanina yung espasyo, hindi talaga nagpahuli ang Falcons AP Bren. At ngayon sila pa nga yung nagkaroon ulit ng advantage. Kahit pa yung sinabi mo kanina na di pwede kasing scout palagi ni Yue with the Nightmaric Spawn yung mga panggagalingan. Ginulat kasi masyado talaga ng FCAP. Okay, entropy out. Pero ginamit yung Circle Eagle. Super Barco is down. Pero dadating si Kyle TC. Gagawa ng mga mag-free hit. Tatamaan doon ng mga blades. Kaya naman Doming is down. So okay lang daw sa kanila kasi merong bawi. Pero dumating rin si Demon kahit siya dito ni
Red J Calvis, mapatay na rin. Ginamit dito yung Wave the Dragon pero wala makakampi. Pero Demon kahit dahil doon sa torre, mapapatay ni Ugwen. Nangyayari na talaga yung sagutang pinag-uusapan natin kanina dahil ultimo si Rene J ay susunod na para dito sa Aurora. So talagang ma-action na naman na first 3 minutes parang ganito yung nakita natin kaninang game 1. Eto na, at nakita na rin natin ang community prediction. Ang sagot ng Madla, 60-40 in favor of Aurora. At base dito sa ating nagiging laban, parang nagkakasagutan din yung dalawang teams natin. But definitely, FCAP lamang pagdating sa gold. Yep, at ang isa siguro sa mga kapansin-pansin ding nagaganap dito ay hindi mo masabing mabilisan lang yung mga nangyayaring teamfights kasi parang ine-extend siyang feeling ng sobra, which is isa sa mga probably strengths din ng lineup na meron ng Aurora MLBB dito kasi hawak nga naman nila yung Egypt, isa sa mga pinaka-strength ng mga extended teamfights together with the Zask and isang makunat na dito ng jungler. Tapos pwede naman kayong mag-engage, disengage lang given na Matilda yung rover ninyo. So parang kailangan lang talaga nilang hanapin yung tamang rhythm kung paano nila sasagutin yung Falcons AP Brain. So far, parang buong playoffs, mabahin kasi si Gatot tsaka si Edith talaga. Parang there was a time kasi, Arlot, ganyan nakikita natin. Pero ito, ibang Arlot Turtle naman, yung makikita natin para dito sa ating game. So again, sinisimula na try na pag-agawan dito ng ating dalawang pupunan. Grabe yung palitan ng mga pokes. Pagalingan na lang to ng poke. Man nagkataon, ang mas mamumula siya ang unang bibigyan para dito. Pang ilang turtle pa lang to, ba't katulagan yung nangyayari? Kaya nga, nararamdaman ko na rin agad yung sayawan. And speaking of sayawan, ito na! Dalawang magkaiwalay na laban yata ito! Okay, nasipa si Edward, pero si Demon kahit na makakakuha ng pagong. Habang si Edward dito, hinahabol si Tumawalan. Ang dami, para tatlo yung teamfight na hati sa tatlo. Flap TC is down. And even Kala TC. At ito na nga yung mga free hit na inaantay ng Aurora. Double kill para kay Smiling Demon. Sabi natin, hanapin at hintayin ang tamang rhythm. At mukhang nakapa doon ng Aurora kung ano nga ba ang gusto nilang mangyari. Pumabor pa sa kanila na nagkahiwa-hiwalay yung teamfight. Kasi nga naman, parang napakataas ng kakayahan nila na tagalan lang. At talagang paparan yung mga ganung klase ng initiations. Lalo pag hindi nag-layer ng maayos from side ng FK. Oo, sobrang totoo yun. Yung lalo na yung nagkahiwa-hiwalay tsaka yung layering ng skills dito. At or kung nagkamaliman ng layer ng skills ng FF. Kasi Avatar of the Guardian sana, sumipa din si Owen. Pero yung Aurora dito, after makuha ni Demon, dito may nagkaroon pa turtle buff. Oo. So talagang mas nagkaroon sila ng advantage dun sa ating game. So yung 1 point something K gold lead kanina ng FCAP, 500 ngayon sa Aurora. Grabe yung juggle ng economy. 6 minutes pa lang. Oo, at kinakailangan na rin humabol for sure ng Falcons AP Brain. Gusto nilang hindi na sobrang palakihin at iparamdam yung advantage na meron dito ang Aurora. Hindi pa naman siya umaapak ng sobrang laki ng 1,000 at even yung kill score nga natin ay pantay na pantay. Sadyang yung mga nakikita lang natin advantages ay nagiging pantay pero teka lang dito si Flap na pag-isa. Ayan na naman, lumipad ang aming team. Pero sagot dito ni Flap PC, meron akong revitalize. Makakapag-Avatar of the Guardian pero nakaabang agad si Edward. What a play! Wow! What a play by Edward! Alam niya pala na doon dadaan. Akala ko parang ang isuso niya si Kyle TC. Alam niya na nandoon yung Avatar of the Guardian. Oo, at nalatag pa din. Umabot kahit na nauna ng kaunti yung animation ng Avatar of the Guardian. Sumunod right after doon yung Earth Shatter onward kaya hindi na talaga nakahanap ng way out dito. Etong si Flap TZ pero at the same time hindi rin naman nagpabaya ng trade dito ang Falcons AP Brain. Kumuha pa din doon si Super Marco pero etong objective ay mapupunta na sa Aurora. Okay, so meron na namang mga zone na ginagawa dito yung side ng Aurora. Parang nabaliktad na yung sitwasyon. After kuha ng objective, Aurora naman yung dumedire-diretso Oo. dun sa mga players ng FCAP. At tama ba, FCAP, ang kanilang aabangan na dito ay ang super mode ni Makmak? Yes, Ay! at nakita mo ba yun? Hindi ko napansin sa sobrang intense. Grabe naman dito ang mga ganapan natin. At naririnig nyo na rin ang hiyawan ng mga Auroras. Dahil unti-unti nilang nakokontrol na ngayon ang espasyo sa mapa. Pero Falcons AP Brain, ang focus na lang talaga ngayon ay ipagpantay muna. Trade muna kung trade. Kaya pala, ayan, it's back na yung ating laban and 7-6 pa rin yung score natin. Doon may makakasira ng Torres sa may bottom lane. And for Aurora, 1.6k goal lead. Okay. So hihinga na muna tayo ng kaunti. Dahil 8 minutes into the game na muna tayo at kung pagbasihan natin ang mga gold at kalamangan ay halos sobrang dikit lang talaga pero may mahahanap muntikan doon. Ito si Ugwen. And ito yung mga posibleng maging problema kapag hindi mo na-advance ng sobra yung sarili mo as a Joe or as a nanggugulat talaga naman. Kasi parang i-expect mo na parang bibigyan ka agad. Sa mga pagkakataon na to, gagawin natin ang lahat para ma-explain ang mga pangyayari. Okay, nag-gamit na yung shoot. Medyo nag-dive in. Si Ugwen! Hala, si Ugwen bigyan na wala. Mega kill na para dito kay Demon Kai. So dadating na rin si Kyle si Clubbings.
pinahihirapan na ng Aurora dito na maka-advance, etong si Owen, ay hindi naman niya hinayaan na ganun lang. So there was still an attempt. Kaso hindi sumakto yung angulo at yung mga paulit-ulit na maliliit na mga lapses na yun ang sobrang kinakapitalize at tinitake advantage ng Aurora MLBB magmula kanina. Tsaka parang every time na merong lipad din, no? Lumilipad talaga sila. Yung Nightmare Respawn din dito ni Yue, parang kung ikaw si Flap TZ tsaka si Ogwin, pag nakita mong may parang statue na nakataas, Yes. ang hirap. Papasok ba ako? Sisipa ba ako? Baka mas low ako. Parang Oo. ganun yung nararamdaman nila ngayon. Eh. Lalo pa pag hindi tumama yung target kasi ang daming gumagawa ng espasyo para kay Domeng ngayon. Ang daming humaharap at pumoprotekta kay Domeng ngayon. So kahit pa magkaroon ng isang magandang engage from Falcons AP Brent, basta't si Domeng ay nakakasayaw with the Zaman Force na merong ganitong lead na hawak-hawak ay hindi magiging madali yung mga laban para sa Falcons AP Brent. Pero sa ngayon mukhang kailangan muna nilang isipin ang depensa kasi Aurora MLBB nakakuha doon ang objective. Oo, so Lord ang kanilang nakuha. And for F-Cup ngayon, parang ang pinaka-strategy nila is almost same for Aurora na kailangan nilang protektahan ngayon. Si Super Makmak. Kailangan nilang matawag si Super Makmak. Pero parang hindi din pinapayagan dito ng side ng Aurora kasi even Kyle TZ ay inaagawan na rin nila. Kasi as much as possible, pwede si Kyle TZ kumuha ng attention eh. Oo. Nahiwalay mo lang saglit. Tapos, teamfight kayo saglit. Pero papasok namin si Kyle TZ. Ginamit yung shadow kill. Domeng ay mapoprotektahan. Babalik doon sa kanyang quad shadow. 5-5 ang naghati. Talagang parang magkakapatid na let's Okay. share. Parang sa jeep lang yan. Pag sinabi 13 yung kasha, pero 11 lang talaga. Kailangan doon talaga na ma-maximize at naramdaman mo naman doon kung gaano nakaprotektado dito yung mga importanteng miyembro ng Aurora MLBB. Pero yung positioning ni Ogwen parang gusto rin namang maghanap kahit papano. Matisitakan. Pero meron pang Lord. Meron pang Lord na Oo. kailangan kabalahin ngayon ang Falcons AP Brent at Okay na si Ogwen. may parang pag-abang Oo, parang ilang di pa ba yan pag may sinalubong siyang players? Okay, so parang more on vision siya dyan. More on vision siya dyan. Okay. So sabi niya, okay, nag-back. Ginamit ko na eh. Ginaya na natin sa mic check. Akala ko si Super Bak, Makmak pero nag-back pala yung naging call dito ni Ogwen. So at least naman ay mukhang nag-attempt pa rin talagang maghanap paunti-unti doon ang Falcons AP Bren. Pero kung babalikan naman natin ang ating items, tubig pala halos yung kalamangan na rito ni Demon kahit kontra kay Kahin TV. Or actually, 1K lang naman halos And pantay or level 15 na dito si Demon Kite. So kaya rin naman medyo mahirap palang kumontesta ng objectives kung ikaw ang Falcons AP Bren. Oo nga, 2 levels ahead. So yung retribution damage ay hindi pantay para dito sa ating mga junglers. And napaka-importante niyan kasi in a few seconds now, ay magkakaroon na tayo ng Lord para dito sa ating dalawang teams. Kaya din siguro lahat talaga ng mga lanes ay binabantayan din dito ng Aurora. So again, a 3K gold lead para dito sa Aurora para sa ating 12-minute game time. So parang gamit na gamit yung mga bushes natin ngayon na as much as possible na 2, 1, 3 lang yung lalabas. Ayan, pinipigilan na talaga nila si Kyle Teams baka mag-farm. Oo. Tsaka kung ikaw ang Falcons AP Bren, sino ba rito ang maaasahan mo na kukuha ng ganitong level of information kontra sa Aurora MLBB? Kung dito man si Owen, sumilip ng kaunti, syempre may threat din yun na bigyan na rin ng Aurora. Pero kung gagamitin at i-release mo naman yung mga shadow, quad shadow, or even yung entropy, malaking resource yun na mawawala kung ikaw ang Falcons AP Bren. For sure, ano yun na, nasa constant at nababantay na, wala na entropy, wala na yung quad shadow. Kaya naman, kung ikaw yung F pag namatay, kapag wala na yung Nightmare Respawn or wala na yung Dominator's reset para dito sa ating game. So anyway, yung Lord ay mare-reset at magkakaroon ng vision from Cloud Easy, parang inaantay lang yata nila may mag-clear din na minion waves so may mid-lane bago i-go ng Aurora dito yung Lord. Pero nakakapit kasi silang flap eh. Yes, at yung Purify spells din dito ng crucial members ng Aurora ay up pa kasi. So parang sobrang tansyahan ang nakikita nating nangyayari rito. Lalo pa at kontrolado ng Aurora yung espasyo. At hindi na nga yata nila gustong palapitin ang Falcons AP Brand. Talagang tamang silip lang. Tapos nakuha na nila yung Lord. Sobrang controlled nila yung Lord na yan kanina kasi even nga yung spot lang dito ni Yue, parang nasuslong si Ogwen, hindi sila makapasok anytime, even Flap TC wala din na-go. So walang unnecessary movements from Aurora kaya mabilis nila nakuha yung Lord. Holy Crystal na pala dito si Domeng. So masakit na yan. At meron tayong Winter Crown para kay Renny J. Yun na nga Isa rin sa mga may hawak ng Winter Crown ngayon ay si Demon
Si Demon Kite or si Si Domeng. Domeng? Kanina si Domeng. So, Doming kite kasi yan. Doming Medyo kite kasi minsan malilito ka rin kahit ano eh. napapagdikit na natin yan, pero isa yun sa mga hindi, or pwede bang maging panggulat din na Aurora na kahit na mahuli mo yan, hindi lang para Purify ang hawak, maging Winter Dragon, at maski pagka nag-attempt pa nga ng sayaw, pero eto na yung Lord na nasa bottom side, at mag-e-engage na si Edward. Pumasok na si Edward. So nagamit na dito yung entropy. Open, mga patay na si Flu. Mapipilitan din na mag-flicker on para makatakas ang mga players dito na Aurora. Unti-unti na nga nawawala ang base. Isang mabilis na sagot. Aurora, game number 2. At pinantay na agad nila ang serye natin ngayong gabi dahil tingin ko ay oras na para sabihin gabi. Alas 5. Alas 5. Alas 5 tayo nagsimula. It's now 6:08 p.m. So, hindi na alas 5.